Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Gusto ko pa din na maglaro para sa Team USA sa 2028 LA Olympics. Yan nga ang pahayag ng 4-time Olympic gold medalist Kevin Durant. Sa kasalukuyan nga ay hawak ni KD ang pinakamadaming nagawang punto sa history ng Team USA, mapababae man ito o lalaki. Pahayag nga ni KD ay sinabi na ni Lebron na hindi na siya maglalaro dito, subalit hindi mo nga daw ito narinig mula sa kanila ni Stephen Curry. So ayun nga po mga kaibigan, kung sakali ay target nga ni KD na makuha ang kanyang ikalimang gold medal, andun nga ang concern para sa kanilang mga edad, considering na 40 years old na nga si Steph sa mga oras na yan at 39 years old naman si KD. Walang duda na magiging malaking tulong ang experience sila tulad lamang noong 2024 Olympics kung saan ang experience silang tatlo nila Lebron pa din ang nanaig sa dulo. Kung skills o galing lang naman ang pag-uusapan ay mukhang hindi pa din naman sila nalalaos. Si Steph Curry nga ay 27 points per game pa din ang average ngayong season, habang si KD naman ay consistent 26 points per game pa din nga ito, halos tulad lamang ng average niyang na points per game the last 15 years. So hindi nga nagbabago ang kanilang stats o production sa loob ng court. Subalit panahon na ba para bigyan ng pagkakataon ng iba? Halimbawa sa guard spots, andyan nga sila Cade Cunningham, Tyrese Maxey, LaMelo Ball, Ja Morant, Amen Thompson, Stephen Castle, Brandon Miller, Donovan Mitchell, De'Aaron Fox, Tyler Hero, Jalen Bronson at iba pa. Habang sa forwards naman ay posibleng makasali na nga sila Cooper Flagg, Jalen Duren, Con Kenupel, Jaylen Brown, Jalen Williams, Zion Williamson at iba pa. Sa palagay nyo ba ay dapat pa na maglaro sila KD at Steph Curry sa 2028 Olympics o perfect na naging ending ng 2024 Olympics para sa kanilang mga Olympic career? Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Napakatindi naman ang naging tapatan ng Detroit Pistons at ng San Antonio Spurs. Puntik na naman masabit sa gulo si Jalen Duren na kakagaling lamang sa suspension. Subalit kinandado nga ng Spurs si Cade Cunningham. Nagdala pa din ito ng 16.6 rebounds, 10 assists, 2 steals and 3 blocks. Subalit 5 of 26 lamang ito sa field at 2 of 9 shooting naman sa 3-point line. Sa uli ay nakuha nga ng San Antonio Spurs ang panalo sa score na 114-103. Nanguna ang 28 points si Devin Vassell on 7 of 11 shooting sa 3-point line, 21 points, 17 big rebounds, 4 assists and 6 blocks si Victor Wembanyama. 17 points, 6 rebounds din si Julian Champagnie, 16 points, 4 rebounds and 11 assists si Stephen Castle, at 10 points, 7 rebounds and 7 assists naman si De'Aaron Fox. Kahit na 17 of 49 lamang sa field combined sila Castle, Wemby at De'Aaron Fox, nagawa pa din nga nila na makuha ang panalo sa game na ito mga kaibigan dahil binawi nga nila ito sa kanilang depensa. Sa Pistons naman ay 25 points and 14 rebounds si Jalen Duren, including ang poster dunk dyan kay Victor Wembanyama, 16 points, 6 rebounds and 10 assists si Cade Cunningham, 15 points, 11 rebounds si Ron Holland at 13 points naman si Duncan Robinson. Ang Spurs nga mga kaibigan ay patuloy na dumidikit sa number 1 seed OKC Thunder.